guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, ngayon ang bibigyan ko ng reading ay si Sagittarius. Sagittarius, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay, Sagittarius. At ang reading natin ngayon is about true love. Okay, yung request nyo. True love na reading at hahalukayin po natin ang baraha mo. Lampas pa sa iyong imahinasyon. Aalamin natin kung ano ang damdamin ng person mo, kailan ba ang timing ng pagtatagpo nyo, ang sitwasyon mo, energy mo, ganun din sa person mo, at ano ang mararamdaman niya kapag nagtagpo kayo, at ang kanyang impression sa iyo, ano. So, kayo na ang bahalang mag-adjust sa gender, sa age nyo, at kung sa tingin nyo past, present, future. Okay? Paki-adjust na lang, ha? At kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? Huwag ka nang magsabi ng mali yan. Dahil, paano magiging tama? Hindi naman to para sa iyo lang, ano? Okay? Para to sa lahat. Kaya kung naka-resonate ka, take it. Yun ang ibig sabihin, ano? Sa mga hindi po nakakaintindi, pakiintindi na lang, pakiunawa. At saka doon sa mga nag-i-inquire po, nagsisend po ako sa inyo ng reply. Copy-paste po yon kasi gumawa na po ako ng template at pag mayroon po kayong mga inquiry about sa kung paano ang pamamaraan ng reading ko, lalo na sa Akashic Record, ano, isa na po yung template at ang assistant ko po ang gumagawa, nagre-reply sa inyo. Ako ang gumawa ng template kasi Tagalog, kasi ang assistant ko is Japanese. Irregular po siya, hindi po siya everyday nagtatrabaho sa akin dahil hindi ko rin naman siya masisweldohan. Kaya, yun lang. Okay? So, alamin natin ang iyong true love, Sagittarius. Sitwasyon mo, energy mo, ang nararamdaman mo. Lumabas na, nagmadali na. Okay, creating sacred space, transcendence, clear audience, and ethical awareness na baraha. Okay din to, Okay. Alam mo, nakakita ko dito, actually, 4 eh. Sa mga 4 na barahang ito, ang sitwasyon mo at saka ang energy mo, no, nararamdaman. Tingin ko sa'yo, Sagittarius, bilib na bilib ka sa mga albularyo. Albularyo, manghuhula sa mga naririnig mo tungkol sa mga third eye, or baka yung iba sa inyong Sagittarius, naniniwala kayo na may third eye kayo, or mismo talagang totoo namang may third eye kayo. Okay? Mahilig ka siguro sa mga spell, yung mga mahika na mga simbolo-simbolo, yung mga naririnig mo, ina-apply mo siguro sa sarili mo, gaya-gaya ka siguro. Actually, ano ba masasabi ko? Meron ka siguro mga ginagawang, katulad nito, nagsisage ka, which is okay naman to, no? Pang cleansing yan, Pero sinasabi sa ng baraha, balansehin mo. Okay? Yung paniniwala, yung mga nakakita mo sa Feng Shui, yung mga katulad ng ganito, katulad nitong Power Stone Bracelet. Actually, may papakita ako sa inyo, yung ako po kasi nagbebenta ako ng Power Stone Bracelet. Ito para sa iyo din to, Sagittarius, Gusto ko lalo na kung hindi ko alam kung anong klaseng Sagittarius ka, pero ang sinasabi kasi dito sa baraha, bilib na bilib ka sa mga albularyo, mga manghuhula, which is okay naman. Hindi ko aanuhan yan, Pero ang gusto ko lang malaman mo, merong maraming mga taong nagbibenta ng Power Stone Bracelet. Yung iba, ginagamit yung tubig sa shrine, kung ano-anong pinagagawa nila. Yung iba naman, namumulot sila ng kung ano-ano. Tsaka ang dami nito sa department store. Sa tingin mo ba, ang
mga ganitong power stone, lahat may bisa. Ang may basbas na power stone lang ang may bisa. At ang taong may kakayanan lang na magbasbas, mga anointed one, na which is individual po ako, isa po ako dun. Okay? May kakayahan po akong mangbasbas. Okay? Sa lahat ng mga nakabili ng power stone bracelet ko, alam ko na meron na kayong natamong benefits dito. Maliit man o malaki. Dahil ang Panginoon ang nag-utos sa akin na gumawa nito. Kaya gumawa po ako ng 4 set. Power stone bracelet, aroma oil, and wishing paper na isusulat niyo yung wish nyo at ipapasok niyo sa loob ng bote. Plus, meron po akong white snake skin na siniset dito. Ito naman din po, pwede nyo ilagay sa loob ng libro or sa loob ng pitaka nyo. Okay? Lucky charm din po siya. Pero, ang mga ganito po, ang mga tao may kakayanan lang magbasbas. Kaya kung wala kang kakayanan magbasbas, tapos kung ano-ano na lang ginagamit mo, tapos ibibenta mo, tapos sasabihin mo sa tao na meron kang, may kakayanan ka magbasbas, nanuloko ka. Okay? Pag nanuloko ka at paulit-ulit ka nanuloko ng tao, bibitawan ka ng Panginoon. Bibitawan ka ng universe. Tanggal ka na sa Kanya. Okay? Kaya kung gusto mong mangyari yan, kailangan mag-sacrifice ka. Kumbaga maging kapit kamay kayo kung gusto mong maging manghuhula ka rin, magbenta ng mga power stone bracelet. Baka yung iba siguro sa inyo Sagittarius, ganun ang ginagawa nyo kaya lumabas itong barahan natin. Sorry true love reading itong nangyayari, pero bakit ito ang lumabas sa iyong reading? And pasensya na po doon sa mga nanonood, ang reading ko po kasi, kung ano talaga lumabas sa baraha, yun lang po ang Actually, meron tayong talagang pinaka main na question dito, Pero malamang, ito ang sitwasyon mo, ito ang enerhiya mo. At kaya ko lang sinasabi na balansehin mo. Okay? Kung gusto mo makatamo, gusto mong magbenta ng power stone bracelet or makatulong sa mga tao or ikaw mismo gumagawa ka ng spell or nagki-cleanse ka, para sa iyo lang yun. Gawin mo para sa sarili mo. Okay? Dahil wala ka namang kakayahan na magbasbas. Okay? Para hindi ka bitawan ng Panginoon, hindi ka bitawan ng universe. Okay? Okay lang na bumilib ka sa mga manghuhula, walang problema yan. Pero ayusin mo ang iyo. Kaya palagi ko sinasabi talaga sa Sagittarius, lahat ng mga zodiac sign, ang kailangan talaga is self-awareness, self-realization, self-reflection. At tayong mga tao, meron tayong kailangang ma-heal sa ating buhay. Hindi tayo pumunta rito para magpayaman or para magpasasa ng kamunduhan. Naandito tayo para mag-grow, matuto, yung soul natin ma-evolve. Okay? Kaya para ma-evolve tayo, kailangan natin humingi ng tulong sa Panginoon. At ang panghingi natin sa tulong sa Panginoon, hindi ibig sabihin gusto niyo ng kapangyarihan. Ang Panginoon na magbibigay sa inyo ng kapangyarihan. Okay? Kung sinabi ng Panginoon, magbasbas ka. Pero kung hindi ka rin naman binigyan hindi ka naman inanoint, hindi ka naman naging chosen one, binigyan ng kakayahan para magbasbas, yung sarili mo lang kagustuhan, ay naku, problema yan. Okay? Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Magsisi ka na, Sagittarius, kung ikaw ang Sagittarius na ganyan, At pwera pa dyan, nakakita ko rin, tingin ko, mas pinapakinggan mo kasi yung sarili mong kutob. Sa halip na gamitin mo ang iyong talino or ang iyong pag-iisip, mas pinaggagana mo yung iyong kutob. Na which is okay naman, Kaya lang, yung iba sa inyo, hindi nyo nagiget yung true message ng inyong intuition. Okay? So, kailangan talaga balansehin mo. Naget mo ako niyan, Sagittarius. And kung gumagawa ka ng sage, kung anong ginagawa mo, unahin mo muna sa sarili mo. Okay? Bago ka magbasbas sa ibang tao, bago ka mag-heal sa ibang tao. Kasi kung madumi, kailangan mo kasi maging all white yan. Kung ikaw mismo may karma, may trauma, tapos sasabihin mo healer ka, mag-heal ka ng ibang tao, hindi mo pwedeng gawin yan. Dahil ikaw mismo ang dumi ng iyong ng enerhiya. Diba? Kailangan ma-align mo ang 7 chakra mo. Kung kahit sabihin mong meron kang clairaudience, clairsentience, kung ano mang clair ang meron ka, still, kailangan mo pa rin ma-align ang 7 chakra mo. At doon ka lang makakakonekta sa higher self mo, sa spiritual realm, sa divine realm, sa langit,
sa universe, kung saan man ang gusto mong ipangalan dyan. Okay? So, yan ang sinasabi sa ng baraha. Kaya, hindi ko naman sinasabi na martyr kang tao, which is maganda, maging martyr ka rin, ano? Pero tingin ko sa'yo, matyaga kang Sagittarius. Malamang yung hindi lahat sa inyo, yung iba, yung ibang Sagittarius. Mukhang matyaga ka, mukhang martyr, at gamitin mo talaga yung iyong intuition in a good way, okay? Para pakiramdaman mo, malaman mo kung ano talaga ang tunay mong kutob, yung intuition mo talaga, kung anong sinisend sa'yo ng universe, para mas lalo mong marinig, kailangan balansehin mo talaga ang sarili mong enerhiya. So, meron tayong 3 baraha na gears, child, and then wild. Wild. Gagaling ang baraha mo dito, Parang very special ata itong reading mo. True love tayo eh. Tapos napunta tayo dito. Yan talaga ang mo, Pero alam mo, Sagittarius, nakakita ako sa'yo dito. Masasabi ko na ikaw yung tipo ng Sagittarius na hindi mo pinapahalata yung tunay mo talagang damdamin. Kapag merong, siguro may taong na gustong kausapin ka, lalo na ng masinsinan, ginagawa mo para kang busy. Ay, busy ako ngayon, wala akong time, ganyan. Ay, kasi anak ko, kailangan ko pang sunduin, bantayan. Yung iba sa inyo, Baka single parent ka, So, dito sa 3 barahan to, ganun ka, hindi mo pinapahalata kung ano talaga ang tunay mong nararamdaman, at hanggat maaari, nakikita ko sa'yo na nagpapakatatag ka, or may mga tao siguro nagsasabi sa'yo na magpakatatag ka talaga, Sagittarius. Lalo na kung ikaw ang Sagittarius talaga na may anak. Baka yung iba sa inyo, isa lang ang anak nyo, single parent kayo lang. Anak nyo, ikaw at yung anak nyo. Tapos ikaw pa nagtatrabaho. So, pinapakita mo talaga sa mga tao na matatag ka. O yung ibang tao, sinasabi na, ay Sagittarius, magpatatag ka. Kasi, meron kang responsibilidad na inaako, or baka yung iba sa inyo, aakuin, pinoprotektahan, or poprotektahan. Kayo nang bahala mag-adjust sa past, present, future. Okay? Pero yan ang enerhiya mo, malamang yan din ang sitwasyon mo. At ngayon, yung iba sa inyo, At saka, nasa level ka ng, yung iba sa inyo, masasabi ko na mababang pagmamahalan. Maring pagmamahal ito sa sarili. Or kung meron ka mang karelasyon ngayon, or dati, malamang na mababa ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Malamang na ang sitwasyon mo may nagiging abusado. Inabuso ka siguro. Maaaring yung karelasyon mo ngayon, sarili mong pamilya, or sa mga nakaraang mong dating karelasyon, naging makasarili siguro itong person mo. Yan na nakikita ko. Pero kahit na ano pa ang ugali ng person mo, kung ikaw ang Sagittarius na may karelasyon, tingin ko naman sa'yo, kaya mong ipaglaban ang sarili mo, lalo na kung may anak ka, tingin ko naman, kaya mong, para sa anak ko, yung ganun. See? Lumabas na yung ring. Ipaglalaban mo yung sa tingin mong, dapat mong ipaglaban. Para sa'yo siguro, ang pangangatwiran ng person mo ay hindi mo matanggap, or hindi ka panipaniwala kung ano man sinasabi nitong person na to, or wala sa lugar talaga yung mga sitwasyon, mga kaganapan na nangyari sa inyo. Kung ano mang kaganapan ang meron kayo, Sagittarius, At ang nakikita ko naman, ang bottom line ng inyong, let's say may karelasyon ka, or siguro natapos na yung iba sa inyo, nakikita ko naman, ikaw ang naging agrabyado dito. Agrabyado ka. At pwera pa dyan, may mga tao din na na-involve, syempre. Dito naman, sa dami naman, grabe pamilya to pero dadalaw lang ang tao dito. Pero nakakita ko, may mga taong involved, at malamang na magkaiba kayo ng paniniwala. Mahal siguro yung iba sa inyo, mismong relihiyon, magkaiba, o yung mga nakagawian mo,
simula pa ng pagkabata mo, ano, tingin ko, totally nakabaliktaran talaga sa kinaugalian or kinalakihan nitong nakakarelasyon mo, ano, itong person mo. Baka yung iba sa inyo, kasi ang layo nito, no? Baka yung iba sa inyo, ang person nyo is foreigner, ano? Or, sabi ko kanina, magkaiba kayo ng relihiyon dahil may parang bahay na parang simbahan din ng ano ko dito, ano? So, pwede kayong pareho kayo, hindi naman foreigner, pwede kayong pareho kayong Pilipino, pero yung isa Muslim, isa yung Kristiyano, di ba? Or, kung hindi naman, edukasyon. So, magkaiba talaga ang inyong paniniwala, pag-uugali, pamamaraan, na tingin ko, hindi nag-adjust kung sino man sa inyo. Pero ang bottom line na nakikita ko dito, ay ikaw ang naging agrabyado. Ano? Kaya malamang na napagdesisyonan mong yakapin or intindihin ang mga kinalalagyan mo or nung person mo. Nag-adjust ka siguro dito, ano? Pero nakikita ko na yung pag-a-adjust mo naman is mukhang labag naman sa loob mo yun eh. Labag sa loob mo ang mga ginagawa mong pag-intindi, kasi dito nakatingin ka sa sa taas, ano? So parang hindi. Pinipilit mong i-balance, pinipilit mong intindihin, kumbaga pakisamahan, ano? Pero mukhang nahirapan ka din siguro dito, ano? Maaaring napagod ka. O yung person mo, nakapuna siya na hindi ka masaya. Sagittarius, mukhang hindi siya masaya sa sitwasyon namin ngayon. Naramdaman niya rin yun. At alam mo, Sagittarius, nakikita ko pa dito sa baraha mo, no? Sa halip na maging makabago ka, masasabi ko na or baguhin nyo ang kaganapan sa buhay nyo, Sagittarius. Tingin ko sa'yo, nakikibagay ka na lang. Nakikibagay ka, nakikisama ka. No? Kasi labag nga sa loob mo dito, no? Meron ka kasing paniniwala, or may sistema na inilagay na at malamang na yun ang umiiral. Parang meron kayong kaya, sumunod ka na lang, parang ganon. Or sumusunod ka na lang. Dahil, yun ang safe. Parang, ito ang no chance na ako, or no choice. Ayun, not no chance, no choice. Kaya, malamang yung iba sa inyong Sagittarius, kung ano man yung sistema na inilagay na yan, na umiiral, let's say, sa loob ng bahay, pamamahay, kung meron ka ng asawa, or nakikitira ka lang. So, malamang na sumusunod ka. Ay, sorry. Inaano ko yung kinakaskas ko dito yung aking pasensya na ha. Kaya, si Gigi. Pasensya na ha, naglalaro kasing ibang ko dito sa kabilang side. So, ayan, nawala tuloy ako. Nakalimutan ko na yung sasabihin ko. So, malamang Sagittarius, yun ang inaano mong safe ka. Pasensya na, Sagittarius. Maingay itong aking mga bulelet. At saka yung iba sa inyo, ang hanap mo siguro sa magiging karelasyon mo, yung merong magandang reputasyon. Iginagalang sa komunidad, yung mga ganyan ba, Or, gusto mo na tratuhin ka ng person mo ng may moralidad. Bouquet. See? Lalo na kung may naging karelasyon ka na Sagittarius, na abusado or manipulative na tao, malamang na ang hanap mo ay yung baka yung iba sa inyo, hindi naghiwalay na kayo kasi nga malamang na ikaw na lang mag-isa or naiwan ka na may anak, tapos naghiwalay na kayo dito. So ngayon, malamang na ang hanap mo, yung pareho kayong merong paniniwala, meron kayong parehong sistema sa buhay. Malamang yan ang hinahangad mo. Sagittarius? Alamin natin yung sitwasyon ng iyong magiging enerhiya at saka sitwasyon ng iyong true love or nung right person na para sa iyo, Kuha tayo ng baraha. Pasensya na, Sagittarius, maingay talaga palagi ang ibang ko. Di bali, yan ang BGM natin. Sitwasyon ng person ni Sagittarius, yung kanyang energy.
Hindi ko siya type. Ito ang gusto ko. Nagbago ng isip. Kasi sabi, eto kuhanin mo. Okay. Jang Heal, Jang Base Chakra, which is root chakra to, no? And King of Pentacles. Tapos, ano to? Strength na reverse. Strength na reverse. Okay. Strength na reverse. Okay. So, etong right person na para sa'yo, or masasabi kong true love mo, Sagittarius, ang kasalukuyang enerhiya nitong taong to, no? Malamang na, kasi heal, tapos base chakra. So, ito yung pinaka-root chakra niya, which is yung pinaka-pundasyon, So, nakakita ko na mukhang nalunod ito sa kalungkutan. Para sa kanya, nawala yung masasabi kong pinakamahalagang tao or bagay siguro. Napaka-importante nun siguro para sa kanya. Kaya malamang na nawala na siya ng gana dahil meron tayong pentacles, then strength na reverse. Nawala na siya ng gana, malamang sa trabaho, sa pag-ibig din, nawalan siya ng gana na gumimik, gana na humanap ng bagong karelasyon, gana na makipag-usap sa mga tao na sa kapaligiran niya, masasabi ko na nawalan siya ng gana. Nawalan siya ng lakas ng loob, nawala yung mood niya. Humina yung kanyang pundasyon, kaya kailangan niya ma-heal dito, Mukhang nakaramdam siya na mukhang parang hindi ata ako minahal ng taong ito. Yung ganun ba? Kung meron siyang karelasyon, naging karelasyon. Kung hindi naman, malamang na nakaramdam siya na mukhang niloko ako. Baka yung iba sa inyo, itong right person mo or yung true love mo, nawasak talaga yung kanyang puso. Nawasak ng todo-todo. Kaya yung pundasyon niya talagang nayanig. Nagwatak-watak, nawasak, ganun. Kaya pula, duguan dito. Kaya kailangan niyang ma-heal. Pero wala siyang lakas na ma-heal ang sarili niya. Kasi nga, nalunod na siya, sobrang lungkot niya. Binuhos niya ang lahat ng pagmamahal niya. Maaring pera siguro dahil King of Pentacles, no? Malamang na, syempre, ang love naman, di ba? Ang pagmamahal, ang relasyon, hindi lang naman basta pag-ibig yan, kasali dyan ng pera, Kaya yung iba sa inyo na pag-ibig, pag-ibig, love reading, bakit kasali ang pera? Syempre, hindi mamubuo ang relasyon kung walang pera, di ba? Paano ka susunduin yan kung walang pamasahe yan? Paano kanya susunduin kung paano siya makakabili ng motor, para sunduin ka. So, syempre, kailangan may pera din, So, malamang etong taong ito, ganyan, nagbuho siya ng pagmamahal, siguro, nagtiwala, ibinigay niya ang lahat hanggang sa wala nang natira sa kanya. Parang ganun natuyo siya, as in nothing. Kaya naging red ito, nawala yung strength niya. Kaya kailangan niyang ma-heal. Naghahanap siya para yan. Tignan mo yung kamay niya. Ano na gagawin ko, Lord? Broken itong taong ito. Naka-open na, nakalatag na yung kamay niya. Meaning, nothing. Nothing, as in nothing. Kaya, nawala na ang kanyang, emotional na katatagan dahil meron tayong strength at base chakra na baraha. So, nawalan siya ng katatagan. Kaya malamang yung iba sa inyo, itong true person mo or itong true love mo or right person na para sa iyo, malamang na ito ang timing para magtagpo kayo, para mabuksan muli ang kanyang puso. Yung dito, yung puso niya. Yung watak-watak na puso niya.
ikaw ang magbubuo nun. Bubuuhin mo yan. Aanuhin mo tong red na base chakra na to. Mukhang ikaw yun, Sagittarius. Ikaw ang taong hinahanap niya, iniintay niya, na ikaw ang taong makakaunawa sa kanya. Ano? Nagbibigay ng ang tawag dito, inspirasyon. Makakaunawa, makikinig ng istorya niya, ng buhay niya. Naghahanap talaga siya ng kagalakan, kasiyahan sa buhay niya. Pero yung iba sa inyo, itong true love mo, itong right person na para sa'yo, hindi niya alam kung paano niya hahanapin ang kasiyahan talaga. Yung dating naramdaman niya, yung dating kasiyahan na naramdaman niya, hindi niya alam kung paano niya hahanapin or paano niya maibabalik. Kumbaga, kanino? Lord, kanino? Sino? May question pa yung ano niya, yung mukha niya. Nasaan ang taong magpapasaya sa akin, Lord? Naghahanap siya. Nagtatanong sa Diyos. Ano? Siguro, ano? Pero hindi niya alam, siya mismo ang nagsara or naglagay ng takip or tinakpan niya yung yung kahon ng base chakra. Siya ang gumawa ng takip or ang gumawa talaga ng hadlang para hindi na dumaloy ang magandang enerhiya, Kaya mabigat ang enerhiya ng taong ito, Sagittarius, itong true love mo, itong right person para sa iyo. So, Sagittarius, move on tayo kung kailan ba ang timing ng pagtatagpo, itong true love mo or itong right person para sa iyo. Ayan, yung mga ibon ko, lumipat na sa kabilang kwarto. Lumayo na yung boses nila. Mukhang baliktad to Ganyan na lang. Diyan, let your friends help you. Ask for and accept support from others. Tapos, new love. A new person has stirred your romantic feelings. Tapos, baliktad. Fulfillment. And potential. Okay. Teka lang patingin muna ng Dito mo okay naman. Ano to? May mga bahay dito sa ilalim. And eto, konti lang naman ang niya, Ano to? Peach. Tapos may moon. Eto mukhang marami siyang may prutas din dito. Ikaw, Sagittarius, kapag ang energy mo naging practical ka na sa buhay, Tingnan mo na maitsura nito. Kailangan maging practical ka talaga dito. So, pag naging practical ka na sa buhay mo, malamang na yan ang timing ng pagtatagpo nyo. Hindi lahat yung iba sa inyo, So, sa halip na yung mga idea mo or sa loob lang ng kaisipan mo, kung ano man yung iniisip mo, Sagittarius, masasabi ko na kung bawa, meron kang mga idea, pero nasa loob lang ng isipan mo, kailangan, gawin mo yan as in action. Isa-action mo, Isa-action mo. Okay? Huwag mong, meron kang idea, pero hanggang sa utak mo lang, sayang naman, di ba? So, kailangan, maging practical ka, at kung ano yung meron kang idea, isa-action mo yon. At tingin ko, yan ang timing na pagtatagpo nyo. Kaya, Sagittarius, kung meron kang malakas talaga na kutob, meron kang strong intuition, huwag mo na lang siyang basta-basta isipin. Laruin sa loob ng utak mo.
kundi gumawa ka talaga ng isang aksyon. Kasi kapag gumawa ka ng aksyon, magmamaterialize yan. Kumpara na nasa loob ng isipan mo. Kasi pag nag-iisip ka lang, isip ka ng isip. Pero may idea ka. Let's say, magtinda ka ng mga kakanin. Para siyang, ang tawag doon yun, nagtataho. Dito mayroon siyang, kinakarga sa balikat niya. So, malamang ikaw to, Sagittarius, So, by the time na naging practical ka, dyan mo matatagpuan itong person na to. Itong true love mo or yung right person sa'yo. At saka Sagittarius, masasabi ko na itong true love mo, gusto niya maging presentable ang panlabas niyang anyo. Hindi yung, maaaring, eto rin, masasabi kong, kanina sinasabi ko parang ikaw ang nakakita ko dito. Pero ito naman sa parting ito, yung enerhiya ng person mo. Tinan mo naman, gusgusin yung damit niya. 'Di ba? Madumi, yung saya, nakayupi na doon, nakataas na. So, etong person na to, gusto niya maging, siya, presentable ang panlabas niyang anyo. Hindi ko alam kung anong gender nitong person mo, ikaw na mag-adjust, Sagittarius, Pero, masasabi ko na baka gusto niya magparitoke ng mukha, lalo na ngayon, panahon ngayon, uso yan sa mga kabataan, Kaya, kapag feeling niya, maayos na siya, maganda siya, nakaporma siya, maganda yung sapatos niya, yung rubber shoes niya, meron na siyang masasabi nating pleasing personality, So, malamang na yun ang timing ng pagtatagpo nyo. Bakit? Kasi magkakaroon siya ng self-confidence. Lalakas yung kumpiyansa niya na humarap sa'yo. Kasi ang gusto nitong right person mo or itong tulog mo, lalo na kasi yung tipo ng tao na before naloko or niloko, lalo na sa pagdating sa pag-ibig, So, ang balak niya kasi ngayon, meron siyang energy na gusto niyang mag-revenge. Maaring hindi sa ex niya, sa bago niyang makikilala. Parang kung dati ganito ako minaltrato or ginudge, dati kasi ganito, hindi siya marunong mag-ayos, hindi siya pleasing personality, hindi siya, basta meron siyang ganong klaseng hindi ko na kung ano itsura nito. So, meron kasi siyang enerhiya na gusto niya yung revenge, paghihiganti. At malamang, yun ang timing ng pagtatagpo nyo. Kasi parang handa na siyang lumaban Sige, sa itsura ko to, meron na akong pleasing personality, maayos na ako, maganda na ako, gwapo na ako, gagantihan ko kayo. Kung dati niloko ako, nireject ako, binasted ako, naandun yung pagre-revenge ng kanyang pag-iisip, Baka yung iba naman, yun na ang timing na masasabi ko, nagkaroon siya ng self-confidence or nagkaroon siya siguro ng pera din dito, kasi maraming bilog dito And then, kahit din dito, meron din pentacles, ito rin bilog. So, baka yung iba nagkaroon ng pera. Kung dati walang pera, Tapos ngayon, nagkaroon na siya ng pera. Baka nagkatrabaho na, nakapag-abroad na. Hindi ko lang alam. So, mukhang doon nanggagaling din yung kanyang self-confidence. Yung iba sa inyo, masasabi kong timing ng pagtatagpo nyo ay kung handa na kayong pumasok talaga sa deep relationship or handa nang magkaroon talaga ng sariling pamilya. Natanggap na parang gusto ko na ng baby, gusto ko na magkaanak. So, pag nagkaroon ka ganong klaseng mindset or energy na gusto mo nang maging nanay, maging tatay, magkaroon ng pamilya, yun na ang timing ng inyong pagtatagpo or gusto mo na lumagay sa tahimik. So, yun ang tipong naghahanap ka talaga ng masasabi kong stable na partnership, yung mapagkakatiwalaan. Naghahanap siguro kayo ng mag-aalaga sa inyo, magluluto, or yung taong merong financial stability. Yung iba siguro sa inyo, ganun ang hanap nyo. Yung merong kahit man lang kaginhawahan sa buhay.
na magdudulot sa inyo or yung papasukin yung relasyon, sitwasyon na kahit papano meron naman kayong pera. Tingin ko naman yung iba sa inyo nag-iipon kayo ng pera dito, no? Para kung panahon ng tag-ulan or kung nasa ang bansa, meron kayong madudukot. Depende kung nasa ang bansa kayo, Sagittarius. At saka yung iba sa inyo, kung nasa ibang bansa kayo, kung maginaw, mas lalo nyo siguro, naghahanap kayo talaga ng init na, syempre, init ng pagmamahal, yung iba sa inyo siguro. At yun ang timing ng pagtatagpo nyo. Alamin naman natin yung katangian ng iyong person, Ano ba ang katangian ng person ni? Yung true love ni Sagittarius, yung right person para sa kanya. Ano ang katangian? Ayan, lumabas. Diyan muna. Diyan muna siya. And then, kuha tayo dito. Katangian ng true love ni Sagittarius. Katangian ng true love ni Sagittarius. Ayan. Hindi ko na binalik yung Okay na yan. Diyang, dito pala siya. Oh, lilies. Lilies in bear. And then, love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive and stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. So, ang katangian ng taong ito, malakas siguro ang katawan nito. Parang bear. Ayan, masasabi kong ganyan. Ang itsura niya. Mataba. Tabain. Tabatchoy. Hindi ko masasabing mabuting tao ito, Itong person mo, itong true love mo, or yung right person na para sa iyo, kung kanina, sabi ko sa baraha, na nalunod ito sa lungkot dahil sa nakaranas nga siya ng panloloko, niloko siya, or kabiguan sa pag-ibig, or sa mismong buhay niya, overall, sa buong buhay niya, So, isa sa masasabi kong katangian ng taong ito, siya ay mapanlin lang. Mapanlin lang din siya. Mapanlin lang, and masasabi ko na hindi rin naman siya honest Meron din siyang mga panlolokong ginawa sa buhay niya. Ito ko nakakita sa barahang ito at saka ito sa dalawang barahang ito. So meron siyang ginawang panloloko. Ngayon kung bakit siya naging bigo, yun naman ay naging karma niya lang. Bumalik lang naman. Kung ano yung inalay niya, ang siyang bumalik lang naman sa kanya. Kung ano yung binigay niya doon, yun ang bumalik sa kanya. Kaya masasabi ko na karma niya to. Nanloko siya, kaya niloko rin siya. Kung ano yung inalay niya, bumalik lang sa kanya. Parang boomerang lang yan. So, marami din siguro siyang ginawang hindi magandang pakana sa buhay niya, na masasabi ko, mga maling diskarte. Kaya ngayon, tingin ko naman, nagbago na to. Napag-isip-isip niya, ay, mali pala yung pamamaraan ko dati. Kaya ako naloko. Kaya ako parang kinarma. Nagkaroon din siya ng realization dito. Kaya napag-isip-isip niya na, malamang na may natutunan to sa mga ginawa niyang panloloko. Baka siguro dati, naggumawa siya ng third party, siya rin, nagloko rin siya. Tapos yung time na seryoso na siya, doon naman siya naloko. Yung feeling niya na seryoso na siya. So, bumalik lang yung panlolokong ginawa niya. Kinarma ito. At ngayon, meron na siyang self-realization. At ang isa pang katangian nito, malamang na mahilig kasi itong umasa na lang. Umasa na matutubigan siya para maaarawan. At kung matubigan, maarawan, saka lang siya magbo-bloom. Yan, nakakita ko dito. Meron siyang ganyang klaseng pag-uugali.
Halos lahat na siguro inaasa niya. Maaring ngayon meron pa rin siyang ganyang klase ugali, umaasa, inaasa niya sa iba or sa karelasyon niya. Kaya malamang yung akala niyang eto na yung karelasyon niya, lahat inaasa niya doon, kaya naloko siya. So meron siyang ganong klaseng katangian, hindi siya fully aware sa kaganapan na nangyayari. Inaasa at inaasa niya na lang. Kaya malamang na doon nangyari din ang lokohan, naloko siya, niloko, kung ano man yan. So, masasabi ko lalo na nung panahon na nalaman niya ang mga panloloko na nagawa sa kanya, malamang na naging tuso din to, no? Sobrang nag-iisip to na itsura niya. Naging tuso ang pag-uugali niya. Kaya tinan mo, black yung color ng bear dito. Di ba ganyan ang mga tao? Mag-iiba talaga ang pag-uugali natin. Depende sa kaharap natin, depende sa mga kaganapan na nangyari sa ating buhay, Lalo na kapag naloko tayo, nadaya tayo, na meron tayong expectation na parang mahal ko na tong taong to, tapos siya pa yung manloloko, di ba? So, malamang na nag-switch yung mindset niya tong taong to. Pero, may ugali pa rin siyang mapagtimpi. Hindi naman siya totally na masamang tao talaga, na mambubugbog. Talagang may sama ng loob na andun yung parang revenge, paghihiganti, pero hindi naman totally masamang pangit ang ugali, At baka yung iba sa inyo, itong true love mo, or right person mo na para sa iyo, meron siyang mga kasalanan talaga na karma, na siguro malikot ang kamay nitong taong to, sa ibang way. Kaya malamang na, kasi ang karma, hindi naman porket nanloko ka ng karelasyon mo, yung karma mo lolokohin ka rin ng karelasyon mo. Hindi gano'n ang karma. Let's say, etong person na to, marami siyang ninanakawan. Ngayon, ang karma niya, yung naging karelasyon niya. Yung naging karelasyon niya, ninakawan siya ngayon. Or niloko siya. So, ang karma kasi hindi naman, ito ang ginawa mo, ito ang magiging Hindi. Nagit nyo ako, guys. So, yung karma, dahil nagnakaw ka ng mangga, nanakawan ka rin ng mangga. Hindi ganun. Malamang na ninakaw mo yung mangga, nanakawin sa'yo pera, hindi mangga. Or mismong bahay mo nanakawin. Yung ganun ang karma. Okay? So, malamang itong taong to, ganun. Meron siyang, kaya kinarma siya din, kinarma. So, mayroon siyang ganyang klaseng katangian, Kaya hindi ko masasabi na mabuting tao ito, pero hindi ko naman sinasabi na totally masamang tao. At ganyan talaga naman tayo mga tao, Kaya kailangan talaga natin magsisi, magkaroon tayo ng self-realization sa ating everyday life, at makakabuti na talaga, guys, talaga minuminuto, segundo, tawagin niyo si Lord para hindi kayo matukso. Yan lang ang tanging nating ang tawag dito, ang power, ang tawagin si Lord, ang magdasal. At bahala na si Lord sa atin, Basta tinawag natin siya at siya na ang kikilos, siya na ang gagawa ng magpapadala ng anghel niya para protektahan tayo, or si mismong si Lord ang magpoprotekta sa atin. Okay, so alamin naman natin kung ano ang impression niya sa iyo, Sagittarius. Oh, naku, muntik na malaglag. Delikado. Patience. Solitude. And then, getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Make the effort. Great love is worth taking the steps you're guided to take.
Ano ang impression niya sa'yo? Kaya dito solitude. Kasi, tingin niya sa'yo, eto ka, mapag-isa. Nandito ka sa kalagitnaan ng island. Tapos ayan, mag-isa ka lang sa bangka. Kaya inisip niya, si Sagittarius mukhang gusto nito, mapag-isa lang siya. At ganun din, no? Isa lang yung ibon. Yan ang nakakita niya sa'yo. Let's say, kakain ka sa fast food, or during ng lunch time niyo sa trabaho niyo, palaging nakakita niya, gusto siguro ni, Sagittarius siya lang mag-isa. Gusto niya siguro ng private time. Tingin ko sa'yo, Sagittarius, ayaw mo nang may kasama. Kasi, nauubusan ka ng pasensya. Yan ang tingin niya sa'yo, ha? Nauubusan ka ng pasensya. Mas gugustuhin mo na mag-solo ka na lang. Kasi pag solo flight ka, kung gusto mong saan pumunta, anytime pwede kang pumunta, So parang, siguro ganun ang gusto ni Sagittarius. Gusto niya talaga na meron siyang freedom, free time, para kung gusto niya pumunta sa mall o kaya during ng lunchtime, baka yung iba sa inyo, magkakilala kayo magtagpo kayo sa office, sa parehong papasukan. So makakita niya na, ini-invite siya ng mga ka-office mate niya pero hindi siya sumasama. Gusto niya talagang solo lang siya. Yan ang nakakita kong impression ng person mo sa iyo. Hindi ka masyadong nakikipag let's say pupunta ka ng mall, mas gugustuhin mo mag-isa ka na lang, Ang impression, mahal yung iba sa inyo, sinasabi nitong hindi naman lahat, pero nakakita ako kasi tinamo naman ang ganda naman ng damit, kahit ito rin ang ganda rin ng damit nito. So iniisip nitong person na to, Sagittarius, maluho sa buhay. Magasto, Sagittarius. Umaasta ng parang mayaman. Di naman mayaman ata to si Sagittarius. May pa anong tingin niya sa'yo, ha? Baka nagpapabrace ka dyan. Nag-ano ka ng mga branded bags na inaano niya. Di naman mayaman yan. Peke naman yung bag niyan, Baka ganun. Kaya, parang inisip niya, magastos tong taong to. May umasta para akala mo mayaman. Malamang na iniisip din niya na eto si Sagittarius, madali siguro tong ligawan. Or mailap man siya sa hindi niya taong type. Pero pag type niya, masyadong magpapaligaw ito. Tinitingnan ka niya. Madali atang ligawan ito si Sagittarius. Magpapaligaw ata agad to. Yung iba sa'yo, yan ang tingin niya. Pero nakakita niya, maayos sa sarili ito si Sagittarius. Tingin niya sa'yo, merong part na hindi ka niya maintindihan. Kung paano niya talaga mababalanse yung working life, or kung paano ka, parang inisip niya, paano kumikita, paano nagdadamit ng ganito ka ganda si Sagittarius, Paano pumuporma ng ganito ka parang anak mayaman? Anong trabaho nito? Saan siya kumikita? Yan ang tinatanong ng parang meron siyang, yan ang kanyang impression, questionable. Anong kabuhayan ang meron si Sagittarius? Anong klaseng pamilya siya lumaki? May katulong ba sila? O sila lang ba magpapamilya? So meron siyang ganong na siguro yung iba sa inyo, pag nagtagpo kayo, ganon na magiging impression niya, or baka yung iba sa inyo, nagtagpo na kayo. Alam mo kasi, Sagittarius, yung mga taong na-encounter natin sa everyday life natin, hindi lahat, pero meron kasi, akala mo siguro, for example, yung akala mo siguro yung sa office nyo or sa school nyo, meron janitor. Akala mo siguro, janitor lang yun. Kung tutuusin, kung aalamin natin talaga ang Akashic record mo at aalamin natin yung anong birth date niya, dun mo malalaman na meron pala kayong soul contract.
Ano? Kaya yung iba, hindi nila alam yung asawa na nila ang soulmate nila. Pero naandun kasi yung ego, kaya kasi ang ego talaga, yan ang tukso, yan ang ma-pride, kaya nag-aaway, nagbabangayan, kaya nauuwi sa hiwalayan. Pero kung mag-offer kayo ng talagang love, paiiralin nyo talaga yung love sa isa't isa, respeto sa isa't isa, gaganda naman ang samahan nyo. Kaya malamang yung iba sa inyo, kung sinasabi nyo, ay single parent ako, ganito ang ugali ng dati kong karelasyon. Dapat magkaroon ka muna ng self-realization. Bakit ka iniwan? Bakit nauwi kayo sa pag-iiwanan, sa hindi pagkakasundo? At saka meron naman yung iba din kasi na, at kasi dito nakakita ako na mukhang yung iba sa inyo, hindi lahat, baka yung ibang Sagittarius talagang single parent kayo, nasa simula pa lang na let's say nabuntisan ka, tapos hindi pinanagutan. Yan naman kasi merong mga masasabi ko na may karma before pa lang, so mangyayari yan na meron kasi kayong kontrata. So kung may baby ka, sabihin mo, ay, itong baby ko, dahil sa past boyfriend ko to. Hindi. Sorry hindi ko alam ang soul contract mo, Sagittarius, pero gusto ko lang i-explain sa'yo dahil itong parang kailangan ko explain. Sinasabi ng gabay ko na explain ko. Make more time, sinasabi sa loob ng utak ko. So, malamang na meron kayong soul contract ng batang ito. Ngayon, pumayag ka na maging magulang nitong batang ito. At ito namang batang to, pinili ka niya na maging magulang niya. So, sa way na yan, nagkaroon na kayo ng soul contract, At hindi na mabubuwal yan. Unless na lang, pag lumaki na tong bata at hindi maganda ang samahan nyo, pwede niyang ikat yan, lumayo sa'yo. So, meron ganong klaseng, lahat tayo, meron ganong klaseng kaganapan na pwede natin gawin. Ikat natin yan, kahit nasabihin na nanay natin yan, Pero, ang pagiging mag-ina nyo, hindi na mapuputol yan. Talagang mag-ina kayo. Pero yung paglaki, yung magiging after, ng connection nyo, pwedeng putulin yan. Yan ang sinasabing cord cutting. Pwede yung wala na kayo magiging connection. Kahit nasabihin mong mag-ina kayo, magkadugo pa kayo. Okay? So, Sagittarius, sana meron ka napulot na sa mga sinasabi ko. At kung gusto mo ng Akashic reading, kontakin mo lang ako. At maraming salamat. Wala na akong masasabi. Marami pa akong gusto sabihin pero wala na akong masabi sa sobrang dami. Okay? So Sagittarius, maraming salamat talaga sa oras na inilaan mo sa panonood. At sa mga cross-watcher, thank you rin po sa aking bagong subscriber. Maraming salamat din po sa like, share, comment. At hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.